Alam niyo ba yung pakiramdam na parang ikaw lang ang lumalaban sa mundo? Na habang lahat ng tao sa paligid mo ay abala sa sarili nilang buhay, ikaw ay naiwan sa dilim, walang direksyon, walang kasama. Ganyan ang buhay ni Elias, isang binatang hindi kilala ng lipunan, pero kilala ng dilim. Lumaki si Elias sa isang liblib na barangay sa Quezon, sa gilid ng kagubatang tinuturing na sagrado ng matatanda. Anak siya ng mangangahoy at isang babae na minsan na ring tinawag na baliw ng mga taga roon. Bata pa lang si Elias, damang-dama na niya ang lamig ng mundo, hindi dahil sa panahon, kundi dahil sa pagtanggi ng mga tao. Palibhasa ay mahirap at may nanay na laging bulong ng bulong sa hangin, palaging iniiwasan, pinagtatawanan, tinuturo. Pero tahimik lang si Elias. Tahimik siya kahit nakita niya minsan ang ina niyang may hawak na palayok, kinakausap ang apoy habang sinasambit ang mga salitang hindi niya maintindihan. Tahimik siya kahit minsan, pagising niya, may mga tandang itim na nasa loob ng kanilang bahay, nakatitig sa kanya. At tahimik siya kahit noong gabing bigla na lang nawala ang ina niya, iniwan siya sa edad na 15, walang paalam, walang bangkay, walang paliwanag. Simula noon, si Elias ay namuhay mag-isa. Nangangalakal sa palengke, nagtatrabaho kung saan-saan. Madalas, di siya binabayaran ng tama. Pero ayos lang sa kanya. Basta may makain. Basta may matulugan. Ang importante, tahimik ang buhay niya. May isang kaibigan lang si Elias, si Mando. Kaklase niya dati noong elementarya, pero hindi na nagpatuloy sa pag-aaral. Si Mando ang tipo ng tao na palaging may kwento, palaging may baong katatawanan, at palaging gutom. Lagi niyang sinasabi kay Elias, pare, balang araw, yayaman din tayo. Baka nga hindi lang pera, baka kapangyarihan pa. Ngunit kahit gaano kahayagan ang tawa ni Mando, alam ni Elias na pareho lang silang basag. Pareho silang sinusubok ng buhay. At kahit papaano, naging kanlungan nila ang isa't isa. Sa gabi, sa ilalim ng punong sampalok sa dulo ng barangay, doon sila madalas tumambay, nagkukwentuhan, nagtatawanan, nagbubulalas ng sama ng loob. Pero nagsimulang magbago ang lahat isang gabi noong tag-ulan. Malakas ang ulan. Walang kuryente. Si Elias, kagagaling lang sa paglalako ng uling. Basang-basa siya, pero pinili niyang daanan pa rin ang gubat pauwi. Mas mabilis kasi. Ngunit sa kalagitnaan ng daan, may narinig siyang sigaw. Hindi tao. Hindi hayop. Isa yung tunog na parang halakhak at iyak na pinagsama. Napahinto siya. Tumingin sa paligid. Walang tao. Pero biglang bumigat ang hangin. Umihip ang malamig na simoy at sumabay ang amoy luma, parang bulok, parang dugo. Tiningnan niya ang mga puno. Para bang may mga matang nakatingin sa kanya. Para bang may humihina kasama niya. Pagdating niya sa bahay, may nakita siyang marka sa pintuan. Kulay itim, parang dugong pinatuyo. Paikot. Parang alon na may mata sa gitna. Kinabukasan, ikinuwento niya kay Mando ang nangyari. Tawang-tawa pa si Mando. Baka gutom ka lang, tol. Lakas ng imahinasyon mo, sabay abot ng balinghoy. Pero napansin din ni Mando ang marka. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, pareho silang hindi natawa ng araw na yon. Mula noon, sinundan si Elias ng mga kakaibang bagay. Madalas siyang nagigising sa madaling araw, basang-basa ang buong katawan, kahit hindi naman umuulan. Minsan, may mga ibong itim na nakapirmi sa bubong nila, nakatitig lang. At may isang beses, nakita niyang may lalaking nakatayo sa gilid ng kanyang bintana, walang mukha, pero may pulang liwanag sa mata. Lumapit na siya kay Aling Bebang, isang matandang albularyo na kaibigan ng kanyang ina. Hindi agad nagsalita si Aling Bebang nang ikwento niya ang lahat. Pero nang matapos siya, dahan-dahang kumuha ng lumang aklat ang matanda at binuksan ito sa gitnang bahagi. Hindi ito basta sumpa, anya. Ito'y kontrata. Kontrata ng dugo. Napakunot no si Elias. Kontrata. May pinasok ang nanay mo, Elias. Hindi para sa kanya. Para sa'yo. Iyon ang unang beses na narinig niya ang tungkol sa dugo ng luma. Isang sinaunang kasunduan sa pagitan ng tao at nilalang sa kabubatan, mga nilalang na hindi maipaliwanag, hindi masabi kung mabuti o masama. Kapalit ng kapangyarihang hindi mamatay, kailangan mong tumupad sa kanilang kondisyon. At ang unang kondisyon, kalimutan mong tao ka. Noong araw na iniwan ka ng ina mo, hindi siya umalis. Kinuha siya. Kapalit mo. Hindi makapaniwala si Elias.
Parang gusto niyang tumakbo, sumigaw, mawala. Pero nararamdaman niya may parte sa kanya na totoo ang lahat. Kasi kahit ilang beses na siyang muntik mamatay, nalunod, nabangga, nasaksak sa isang holdapan, buhay pa rin siya. Laging buhay. At sa gabi rin yon, bago siya makatulog, may narinig siyang boses sa likod ng kanyang isipan. Mababaw, malamig, parang galing sa ilalim ng lupa. Panahon na, Elias. Ang una mong alay ang kaibigan mo. Napabangon siya. Hinanap ang boses, pero walang tao. Tiningnan ang paligid, tahimik. Pero ang puso niya kumakabog. Kinabukasan, nagkayayaan uli sila ni Mando. Pareho lang ang tambayan sa ilalim ng punong sampalok. Dala ni Mando ang kanyang paboritong mani, at dala ni Elias ang tanong, ano ang kaya mong isakripisyo para sa kaligtasan mo? Tiningnan niya si Mando, tawa ng tawa, kwento ng kwento, pero walang alam. Walang kaalam-alam na may banta sa paligid nila. Na may kasunduang gumagalaw sa dilim. Na baka sa bawat halakhak niya ay huling halakhak na yon. At sa likod ng mga puno may aninong dahan-dahang gumagapang. Mabagal. Tahimik. Puno ng galit, gutom at kasunduan. At si Elias. Tahimik lang. Pero sa kanyang mga mata may dilim na hindi na niya maikubli. At doon nagsimula ang gabing hindi na niya malilimutan. Simula noong gabi na yon, ang gabing narinig ni Elias ang boses na humihiling ng alay, hindi na siya naging katulad ng dati. Tulad ng dati pa ring mahirap ang buhay, tulad ng dati pa ring madilim ang paligid niya, pero ngayon, hindi na simpleng gutom at kahirapan ang kalaban niya. May kung anong mas malalim, mas matanda, mas mapanganib. Hindi niya magawang saktan si Mando. Sa totoo lang, yon lang ang alam niyang totoo sa gitna ng lahat ng kaguluhan, hindi niya kayang ipagpalit ang kaibigan. Kahit pa sinasabi ng boses na yon na ang buhay ni Mando ay simula lamang ng isang pangakong matagal ng binitiwan. Nagsimulang lumayo si Elias. Hindi kay Mando lang kundi sa lahat ng tao sa paligid niya. Madalas na siyang hindi tumutuloy sa tambayan nila. Kapag tinatanong siya, palusot lang ang sagot, pagod, gutom, may ginagawa. Pero ang totoo, takot siya. Takot siyang baka sa isang iglap ng kahinaan, tuluyan siyang bumigay sa tukso ng kontrata. Habang lumalalim ang gabi sa mga susunod na araw, lalong lumalalim din ang mga panaginip ni Elias. Palagi niyang nakikita ang kanyang ina, hindi masaya, hindi rin malungkot. Nakatayo lang ito sa gitna ng gubat, hawak ang isang lumang lampara na may pulang ilaw. Sa paligid nito ay mga aninong walang anyo, umiikot-ikot na parang usok. Sa panaginip, sinasabi nito sa kanya, anak, may dahilan kung bakit ka ipinanganak sa dilim. Hindi mo ito kayang takbuhan. Isang gabi, habang sinusundan niya ang tunog ng isang umiiyak na hayop sa likod ng bahay, isang tinig na parang kuting pero may halong boses ng tao, natagpuan niya ang isang matandang babae sa paanan ng punong balete. Nakaluhod ito, may hawak na baston na parang yari sa buto at ginto. Ang kanyang balat ay kulay abo, parang abo ng nasunog na papel. Nang tumingin ito kay Elias, biglang nanlambot ang tuhod niya. Matagal na kitang hinihintay, anak ng Lila, anito. Lila, tanong ni Elias habang nanginginig. Ang pangalan ng ina mo bago siya naging Maria sa mundong ito. Doon niya nalaman ang katotohanan. Ang kanyang ina hindi basta-bastang babae. Isa siyang tagapag-inat ng sagradong kontrata, ang itinatagong kasulatan ng dugo sa pagitan ng mga sinaunang nilalang at piling lahi ng tao. Hindi ito kasaysayang matatagpuan sa libro, kundi sa alaala ng mga engkanto, albularyo, at nilalang na hindi matanda ang kailan isinilang. Ang matanda ay si Nana Dayang, isa sa mga diwata ng ilalim ng lupa, tagapagturo at tagapagtimbang ng mga kaluluwa. Sa kanyang mga mata ay naroon ang libo-libong alaala ng mga nasirang pangako. Ayon sa kanya, ang kaluluwa ni Elias ay inihanda para sa isang misyon, ang pigilan ang pagbangon ng isang makapangyarihang aswang na pinangalan ng Dunong Dilim, isang dating tao na nilamon ng kasakiman at naging pinuno ng mga nilalang sa anino. Bumabalik na siya, sabi ni Nana Dayang, at ikaw ang susi ng kanyang muling pagkabuhay. Sa kanyang kamay ay inabot niya kay Elias ang isang bagay, isang maliit na mutya na gawa sa pinong bato, kulay puti na may bahid ng asul sa gitna. Mainit ito sa palad ni Elias, parang may pintig. Para itong may sariling pulso. Yan ang mutya ng alon. Taglay niyan ang kalakasan ng mga nawawalang tanikala sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng lihim. Isa ka ng tagapamagitan, Elias. Ngunit nasa iyo pa rin kung tatanggapin mo ang layunin o susubukang takbuhan ito.
Hindi agad natanggap ni Elias ang lahat ng sinabi. Sa kanyang isipan, isang bahagi niya ang gustong sumigaw, ayoko. Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Pero ang ibang bahagi niya tahimik, pero handang makinig. Simula noon, tinuruan siya ni Nana Dayang tuwing gabi. Tinuruan siyang pakinggan ang bulong ng hangin, basahin ang galaw ng ilaw sa gabi, at unawain ang mga tanong na hindi sinasagot ng mga salita. Natutunan niyang ang mga puno ay may alaala, at ang bawat hakbang sa lupa ay may tinutumbasang kasaysayan. Pero hindi naging madali. Minsan, habang nag-ensayo siya sa gilid ng ilog, bigla na lang may dumaan na batang babae, si Clara, anak ng kapitan ng barangay. Lumapit ito sa kanya, umiti, sabay sabing, Kuya Elias, bakit may dugo sa ilog? Nagulat siya. Nang tumingin siya sa tubig, malinaw ang agos pero sa refleksyon, may nakatayo sa likuran niya, matangkad, maitim, walang mukha, pero may mahahabang kuko at bibig na punong-puno ng itim na laway. Isang patak lang ng luha ni Elias ang nahulog sa lupa, at nawala ang anino. Nang lingunin niya si Clara, wala na rin ito. Mula noon, lalong lumakas ang kutob niya, may nagmamasid sa kanya. At hindi ito basta nilalang. Isa ito sa mga tagasunod ng dunong dilim. Unti-unti, nabubuhay na ang mga pinadala nito sa mundo ng tao. At unti-unting nanghihina si Elias, hindi sa katawan, kundi sa loob. Hindi rin nawala ang tensyon sa mga tao sa paligid niya. Napapansin na siya ng mga kapitbahay. Bakit palaging gabi umuwi si Elias? Bakit parang laging galing sa gubat? Hindi ba't siya yung anak ng baliw? Pati si Mando ramdam ang pagbabago. Pare, totoo bang may sinasabi silang may kinakausap ka raw sa ilalim ng lupa? Tanong nito isang gabi. Hindi agad sumagot si Elias. Pero nang tumingin siya sa kaibigan, nakita niya ang pangambang hindi na itinatago. At sa ilalim ng kanyang damit, naramdaman niyang init ang mutya, parang nagbababala. May mga bagay na hindi mo pa dapat malaman, mahinang tugon niya. Kung totoo man yan, bakit hindi mo ako sinasama? Ako lang naman ang meron ka, di ba? Halata ang tampo at takot sa boses ni Mando. Ngunit paano mo ipapaliwanag sa isang kaibigan na baka isang araw, siya mismo ang dahilan ng pagtibok ng dilim? Sa mga sumunod na linggo, lalo pang lumabo ang hangganan sa pagitan ng mundo ng karaniwan at ng mahiwaga. Tuwing gabi, may mga lamok na hindi mamatay-matay, may mga alinggaw ng pag-iyak sa paligid ng bahay ni Elias, at minsan, may mga batang nagsasabing may lalaki sa bubong ng bahay niya, kahit walang makita. Hindi pa siya handa. Ramdam niya yon. Pero tuloy ang pagtuturo ni Nana Dayang. Ang dilim, hindi yan agad lumalaban. Inuunti-unti ka niyan hanggang makalimutan mo kung sino ka. Kaya habang kaya mo pa, tandaan mo, ang puso mo ang pinakaunang sandata mo. At ang takot siya ring pinto ng lakas mo. Isang gabi, habang nagsasanay si Elias sa gitna ng gubat, pinikit niya ang mga mata. At sa gitna ng katahimikan, narinig niyang muli ang boses ng nilalang. Isa lang ang kailangan para sa pagbangon ko. Ang pagtanggap mo. Ikaw ang daan. Hindi mo na matatakasan ang dugo mo. Pagmulat niya, nasa harapan na niya ang isang lalaking may pulang mata, may mahahabang sungay sa noo, at may ngiting para bang kilala siya simula pagkabata. Magandang gabi, Elias. Dumating na ang panahon. At doon natapos ang katahimikan ng gabi. Hindi agad nakakilos si Elias. Parang nanigas ang buong katawan niya sa harap ng nilalang na may pulang mata. Hindi ito tao. Hindi rin basta aswang. Iba ang presensya nito, parang pinagsama-sama ang galit ng mundo, ang lamig ng kamatayan, at ang pagkauhaw sa dugo. At sa kabila ng takot, mas nangingibabaw ang isa pang damdamin sa loob ni Elias, galit. Galit na matagal nang tinatago. Galit na hindi niya alam kung para sa kaaway sa harap niya o para sa sarili niya. Ano nang gusto mo sa akin? Mahinang tanong niya, pilit pinipigilan ang pagyanig ng boses. Umiti ang nilalang. Hindi ko gusto ang kahit ano sa'yo, Elias. Ikaw ang may hawak ng desisyon. Ako ay narito lang upang alalahanin ka kung sino ka talaga. Ang anak ng kontrata. Ang pintuan ng pagbabalik. Bigla itong nawala, parang usok. Sa isang iglap, ang malamig na gabi ay muling naging tahimik. Pero sa puso ni Elias, parang may iniwang apoy, isang babala. Isang paalala na hindi na siya basta binata na nangangalakal lang para mabuhay. May halong pangako sa dugo niya, at habang buhay siyang umiwas, lalong lalapit ang dilim. Pagka-uwi niya sa barong-barong na tahanan, hindi siya mapakali.
Sa bawat tunog ng hangin sa labas, sa bawat kaluskos sa bubong, lagi siyang napapalingon. Hindi na siya sigurado kung ano ang totoo at ano ang guni-guni. At sa gitna ng katahimikan, bigla siyang naiyak. Hindi niya alam kung bakit. Baka dahil sa takot. O baka dahil sa bigat ng mga tanong na wala siyang kasagutan. Bakit ako? Bakit ang ina ko ang nawala? Bakit ako ang kailangang pumili sa pagitan ng buhay ng iba at ng sarili kong kapayapaan? Bakit sa dami ng tao sa mundo, ako pa? Lumaki siyang sanay sa pag-iisa, pero ngayong alam niyang may digmaan na paparating, pakiramdam niya, mas lalo siyang nag-iisa. Wala na ang ina niya. Si Mando. Baka hindi niya na rin ito kayang lapitan. Baka isang maling hakbang lang, madamay pa ito sa delubyong hindi naman niya ginusto. Kinabukasan, habang naglalakad siya sa gilid ng palayan, may narinig siyang sigaw ng isang matanda mula sa kabilang dulo. Agad siyang tumakbo. Sa ilalim ng punong mangga, nakita niya ang isang matandang lalaki na balot ng putik, nanginginig sa takot. Nakatayo sa harap nito ang tatlong bata, hindi ordinaryong bata. Ang balat nila ay kulay abo, ang mga mata itim na itim, at ang mga kamay ay may mahabang kuko. Hindi sila umiimik. Nakatitig lang sila kay Elias na parabang inaamoy siya, inaalala kung saan nila siya nakita. Umalis kayo, sigaw ni Elias, pero hindi gumalaw ang mga nilalang. Sa halip, sabay-sabay silang ngumiti, isang ngiting hindi kayang ikumpara sa kahit anong kasayahan. Isang ngiting puno ng kasamaan. Nang humakbang si Elias palapit, biglang lumiwanag ang mutya sa kanyang dibdib. Mainit. Matingkad. Napaatras ang mga bata. Sumigaw. Naging anino. At sa isang iglap, nawala na sila. Naiwan ng matanda, umiiyak, yakap-yakap ang sarili. Salamat, iho. Akala ko, tapos na ako eh. Pero sa isip ni Elias, hindi pa nagsisimula ang tunay na laban. Ang mga nilalang na yon, mga tinatawag sa alamat bilang aninong gabi, tagasundo ng mas malalakas na halimaw, ay palatandaan lamang na naglalapit na ang dilim. At siya ang tanging daan para makapasok ito ng buo sa mundo ng tao. Muling lumapit si Elias kay Nana Dayang ng gabing yon. Halata sa mukha ng diwata ang pag-aalala. Alam mong dumarami na ang galamay ng dunong dilim, ani ng diwata. Lumalapit na sila sa mga mahihina, sa mga takot, at sa mga nagdadalawang isip. Ako ang gusto nila, hindi ba? Sagot ni Elias. Kung ganoon, bakit parang ako ang takot? Totoo yan, tugon ni Nana Dayang. Takot ka. Dahil hindi lang ito laban ng kapangyarihan. Laban ito ng puso. At ang puso mo, Elias, sugatan. Hanggang hindi mo kayang harapin ang pinanggalingan ng sakit na yan, hindi mo rin kayang buuin ang kapangyarihang ipinasa sayo. Napatahimik si Elias. Alam niyang tama ang diwata. Ang sakit ng pagkawalang saysay ng kanyang pagkabata, ang bigat ng pagtanggi ng lipunan, ang sugat ng pagkawala ng ina, lahat yon, hindi pa niya tunay na tinanggap. Akala niya sapat na ang katahimikan bilang panangga. Pero hindi pala. Kasi kahit gaano siya manahimik, hindi rin siya pinakikinggan ng mundo. At habang iniisip niya ito, may isang alaala ang sumulpot. Isang gabi bago mawala ang kanyang ina, may narinig siyang usapan. Isang babaeng tinig, hindi niya kilala, na nagsasabing, kapag hindi mo sinunod ang kasunduan, siya ang kukunin nila. At ang sagot ng ina niya, wala nang ibang paraan. Hindi na niya pinansin dati. Pero ngayon, malinaw, isinakripisyo siya ng ina niya. Para siya ay mabuhay. Para hindi siya mapunta agad sa dilim. Pero isa pa ring anyo ng pagtakwil. At ngayon, siya naman ang kailangang pumili. Ang bigat niyon. Sa mga susunod na araw, mas naging tahimik si Elias. Hindi na siya sumasama kay Mando. Sa bawat pagtatangka ng kaibigan na lumapit, laging may palusot si Elias. Hindi niya kayang idamay ito. Pero ang hindi niya alam, si Mando mismo ay nagsisimula ng mapansin ang kakaibang nangyayari. Isang hapon, sinundan siya ni Mando sa gubat. At nakita niya kung paano nagliliwanag ang mutya ni Elias, kung paano ito lumuluhod sa harap ng mga puno, kung paano ito umiiyak habang may mga bulong na tila lumulutang sa hangin. Kinabukasan, hinarap siya ni Mando. Pare, ano ka na ngayon? Hindi agad sumagot si Elias. Pero kita sa mga mata niya ang pagod, ang lungkot, at ang galit na hindi niya maipaliwanag. Kung kaibigan talaga kita, bakit hindi mo ako sinasama? Tanong ni Mando. Kasi baka ikaw ang mawala, Mando. Baka sa dulo, ikaw ang alay.
Tahimik si Mando. Saglit. Pero tumango ito. Kung mawawala man ako sa dulo, at least alam kong hindi ka mag-isa. At doon, sa simpleng linyang yon, parang may humawak sa puso ni Elias. Isang paalala na hindi siya kailangang manahimik sa lahat ng oras. Na minsan, may mga taong kaya kang samahan, kahit hindi nila lubos na naintindihan ang bigat na dala mo. Ngunit habang lumalalim ang gabi, at habang papalapit ang bagong buwan, ang panahon kung kailan pinakamahina ang hangganan ng mundo ng tao at mundo ng anino, nararamdaman na ni Elias ang presensya ng paparating. Sa bawat sulok ng barangay, may mga pusang itim na sabay-sabay na umiiyak sa gabi. Sa bawat tahanan, may naririnig na kumakaluskos sa bubong, kahit walang hangin. At sa langit, kahit gabi, tila may aninong dumaraan, hindi bituin, hindi ibon kundi mga mata ng mga nilalang na sabik sa katawan. At sa pinakasentro ng lahat si Elias. Hawak ang mutya, hawak ang sakit, hawak ang takot at sa unang pagkakataon, hawak na rin ang pagpili. Ngunit sa dulo ng lahat, isang tanong lang ang bumabalik sa kanya, gabi-gabi, paulit-ulit, habang ang anino ng dunong dilim ay unti-unting bumabalot sa kanyang mundo. Kaya mo bang magsakripisyo para sa mundong hindi kailanman tumanggap sayo? Sa mga sumunod na araw, lalong naramdaman ni Elias ang bigat ng presensyang unti-unting bumabalot sa buong baryo. Hindi na ito basta kutob lang. Mismong paligid ay nagbabadya na ng panganib. Ang hangin mas mabigat kaysa dati. Ang mga alagang hayop parang palaging balisa. Ang mga ilaw sa mga bahay bigla na lang namamatay kahit may kuryente. At sa gabi may mga aninong dumaraan sa gilid ng mata, mabilis, halos hindi makita, pero ramdam. Isang hating gabi may tumawag sa kanya mula sa labas ng bahay. Boses ng bata. Kuya Elias, tulong, nawawala po si Nanay Di. Paos, basag at paulit-ulit. 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 Nang sumilip siya sa bintana, wala namang tao. Pero sa lupa sa tapat ng bahay, may mga bakas ng paa, maliit, pero hindi pang tao. 3 daliri lang, mahahaba ang kuko, at may halong bahid ng dugo. Kinabukasan, napabalita na may nawawala na namang bata mula sa kabilang sitio. Ika-5 na ito sa loob ng 2 linggo. Pero hindi katulad ng mga nakaraang insidente, ang batang ito'y anak ng isang kilalang manggagamot. At sa likod ng bahay nila, may mga guhit sa lupa, hugis bilog, may mga palatandaan ng sinaunang sulat na hindi maintindihan ng kahit sinong matatanda. Simula na, mahinang bulong ni Elias sa sarili. Dumadami na sila. Dahil sa mga nangyayari, hindi na nagdalawang isip si Elias na isama si Mando sa pag-ensayo. Wala na siyang kayang itago. Sa isang mundo kung saan ang gabi ay hindi naligtas, ang tanging kakampi mo ay dapat kasama mo sa bawat hakbang. Sigurado ka na ba talaga dito? Tanong ni Mando habang hawak ang isang matulis na kahoy na binendisyonan ni Nana Dayang. Hindi, sagot ni Elias. Pero kung tatakbo pa tayo ngayon, mas marami pa ang mawawala. Hindi man sanay si Mando sa ganitong mundo, mundo ng mutya, ng anino, ng sinaunang sumpa, hindi na rin siya umaatras. Minsan tahimik lang siya habang pinapanood si Elias magdasal sa gitna ng gabi, minsan nagbibiro para mapagaan ang pakiramdam. Pero kitang-kita sa mata niya ang pag-aalala. Hindi lang para sa sarili kundi para sa kaibigan. Natatakot pa rin ako, sabi ni Elias minsang gabi habang nakaupo silang dalawa sa ilalim ng puno. Hindi ko alam kung kaya ko ba talaga to, pakiramdam ko, kahit ilang mutya pa ang ibigay sakin hindi pa rin sapat. Pare, sagot ni Mando, sapat ka na. Hindi dahil sa mutya. Hindi dahil sa dugo mo. Sapat ka kasi kahit kailan, hindi mo kami iniwan, kahit noong wala kang alam. Yan ang totoo mong lakas. Tahimik si Elias. At sa sandaling yon, kahit papano, nabawasan ang bigat na dala niya. Pero hindi rin tumigil ang dilim. Sa bawat araw, may panibagong takot. May mga baboy na natatagpo ang patay sa umaga, walang sugat, pero wala ring dugo. May batang nagsabing nakita niya ang sarili niya sa salamin, pero hindi siya yon. At may isang matandang babae ang biglang nawalan ng malay habang nagdarasal, sabay sumigaw ng bumalik na siya. Kailangan na ng alay. Nang makausap nila si Nana Dayang, mas malinaw na ang babala. Malapit na ang itim na buwan. Yan ang gabi kung kailan pinakamalakas si Dunong Dilim. At sa gabing yon, kailangan niyang maangkin ka, Elias. Bakit ako? Muling tanong niya, kahit alam na niya ang sagot. Kahit paulit-ulit na niya itong naririnig. Kasi ang dugo mo ang kulang. Ika'y isinilang sa pagitan ng 2 mundo.
Anak ng tagabantay at anak ng tao. Sa'yo lang muling mabubuksan ang lagusan. Ang totoo, hindi lang ang lagusan ang natatakot na bumukas. Maging ang puso ni Elias ay parang may sariling pintuan, at sa likod nito'y may tinatago pang sugat. Ang galit sa ina, ang takot sa sarili, at ang paniniwalang kahit anong gawin niya, hindi siya karapat-dapat. Sa mga panaginip niya, lalong lumalalim ang bangungot. Nakikita niyang nakatayo siya sa gitna ng isang malaking altar, nakatali, habang ang mga anino ay sumasayaw sa paligid niya. Sa bawat tunog ng tambol, naririnig niya ang sigaw ng ina niya, "Patawad, anak. Hindi ko na kayang labanan." At sa dulo, isang boses ang nagsasabing, "Isuko mo ang puso mo, Elias. Pagod ka na. Wala namang saysay ang laban." Pagising niya, madalas siyang basang-basa sa pawis. Minsan, may mga sugat siya sa braso, tila sinubukang itali ng kung anong puwersa habang natutulog. Dahil dito, lalo siyang nagsanay. Kasama si Mando, tinutukan nila ang pag-unawa sa mutya, sa mga sinaunang dasal, at sa paggamit ng mga lumang armas na iniwan ni Nana Dayang, sibat na may bakas ng liwanag, salamin na naglalabas ng tunay na anyo ng halimaw, at sinag ng apoy mula sa mga alitaptap ng gubat. Pero sa kabila ng lahat ng paghahanda, may bahaging hindi nila matutukan, ang takot sa loob. Ang tanong na, pag dumating ang sandali, kaya ko bang patayin ang isang bahagi ng sarili ko? Dahil alam ni Elias, si Dunong Dilim ay hindi lang basta kalaban sa labas. Bahagi na ito ng dugo niya. Bahagi ng pagkatao niyang ayaw niyang tanggapin. Ang bawat galit, bawat pagtanggi sa sarili, ay pinanggagalingan ng lakas ng nilalang. Isang gabi, habang nasa tabi ng ilog si Elias, nakita niyang muling nabuhay ang tubig, tila may ilaw mula sa ilalim. At mula roon, isang anyo ng batang lalaki ang umangat, mukha ng inosente, pero ang mga mata ay pula. Si Elias din isang bersyon niya, pero mas bata. Mas marupok. "Pagod ka na, di ba?" tanong ng batang anino. "Kaya naman ako nabuo. Ako ang pinalayas mong bahagi ng sarili mo. Ako ang galit mo. Ako ang tanong mo. Ako ang tunay na ikaw." Tumayo si Elias, pinilit ang sarili na huwag umatras. "Kung ikaw ang bahagi ng dilim, hindi kita kinatatakutan." Umiti ang bata. "Hindi mo ako kailangang katakutan, Elias. Kasi isang araw, ako rin ang pipiliin mong yakapin." At sa isang kisap mata, nawala ang bata. Naiwan si Elias, nakatingin sa ilog na muling naging tahimik. Pero sa loob niya, naroon pa rin ang tinig ng alinlangan. Nang gabing yon, bigla silang napabalikwas ni Mando mula sa kanilang paghahanda. May lumindol, bahagya lang, pero sapat para magising ang buong baryo. Kasunod nito, umalingaw-ngaw ang sigaw ng isang ina mula sa kabilang kanto. "Si Aling Bebang!" Hindi siya gumising. Nang puntahan nila ang bahay, bumungad ang bangkay ng matandang babae, pero ang kakaiba, nakangiti ito. Sa gitna ng noo nito, may sunog na bilog, tanda ng pagdating ng isang makapangyarihang presensya. At sa kisam ng kanyang bahay, may mga ukit sa itim na uling. Isa lang ang malinaw na nababasa, isa na ilang gani kailangan. At sa puntong yon, alam na ni Elias. Siya ang huling kailangan. At ngayon, sa paglapit ng itim na buwan, sa bawat segundo ng katahimikan, alam niyang ang oras ng pagpili ay darating. Pero ang tanong ay nananatili, pipiliin ba niya ang sarili niyang kalayaan o isusuko niya ang lahat para sa mundong minsan na siyang itinakwil? Ang sagot malapit nang dumating. Hindi na matahimik si Elias. Sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam niya'y papalapit siya sa isang pintong hindi na pwedeng balikan kapag binuksan. Lalo na ngayong malinaw na siya ang huling piraso sa ritual ng Dunong Dilim. Ngunit ang hindi niya inaasahan, ang tunay na panganib ay hindi lang nagmumula sa mga halimaw na nakatago sa dilim, kundi sa mga taong malapit sa kanya. Isang gabi, habang nagsasanay si Elias mag-isa sa gubat, napansin niyang wala si Mando. Madalas sabay silang nag-ensayo, lalo na kapag papalapit na ang gabi. Pero nitong mga huling araw, palaging may dahilan si Mando, kunwari, may asikasuhin sa bahay, o kaya'y masama ang pakiramdam. Kahit paunti-unti, naramdaman ni Elias ang layo ng kaibigan. Hindi niya ito agad pinansin. Baka pagod lang. O baka, tulad niya, natatakot din si Mando sa paparating. Pero nang gabi ring iyon, nakarinig siya ng mga boses mula sa kabilang bahagi ng gubat, pabulong, mabilis, at tila pamilyar. Tahimik na sumunod si Elias. Nagkubli sa mga halaman habang dahan-dahang lumalapit.
Hanggang sa makita niya ang isang tanawing hindi niya inakalang matatagpuan niya, si Mando, nakaluhod sa harap ng isang nilalang na balot ng itim na balabal. Hindi makita ang mukha, pero ang presensya pareho sa nararamdaman niya kapag nandoon ang dunong dilim. Mando eh. Bulong niya sa sarili, hindi makapaniwala. Ako na ang bahala sa kanya, sabi ng nilalang sa malamig na tinig. Sa oras na ibigay mo ang mutya, ligtas ka na. Kalilimutan ka niya. Kalilimutan ka ng lahat. Buhay ka, tahimik ka, wala ng laban. Tila hindi makapagsalita si Mando. Nanginginig ang katawan, parang pinipilit na hindi umiyak. Anong ginagawa mo eh? Halos hindi lumabas ang boses ni Elias habang napapaatras sa pagkakasilip. Umuwi siyang hindi na nagpakita. Hindi siya sigurado kung nakita siya ng nilalang, pero tiyak niya si Mando may itinatago. At sa gabing iyon, parang may parte ng puso niyang bumigay. Hindi lang sa takot kundi sa sakit. Sa pagkabigo. Sa pagkakanulo. Kinabukasan, dumaan si Mando sa bahay. Parang walang nangyari. May dalang tinapay, umiti pa, pero hindi makatingin ng diretsyo. Okay ka lang pare, tanong nito. Sagot ni Elias. Ikaw. Ganun pa rin. Nakakapanibago lang lahat. Tahimik. Walang nagsalita sa loob ng ilang minuto. Hanggang sa biglang magsalita si Elias. Kung may ginagawa kang lihim sa akin, sabihin mo na. Hindi ko kailangan ng paumanhin. Kailangan ko lang ng totoo. Natigilan si Mando. Nagpalingalinga saka sumagot ng mabagal. Kung mas makakabuti sa lahat handa akong mawala sa laban na to, Elias. Huwag mo akong pigilan. Pero hindi lang ito laban ko. Laban nating lahat to. At kung may ginagawa ka na mas pinapaboran ang kalaban, hindi ko ginagawa yon para sa kanila. Ginagawa ko to kasi wala nang ibang paraan. Ayokong mamatay ka. Nagkatitigan sila. Parehong puno ng galit, takot, at luha ang mga mata. Sa bandang dulo, umalis na lang si Mando. Iniwan si Elias na mas litong-lito. Sa gabi ring iyon, bumisita si Nana Dayang. At doon, tuluyang gumuhit ang panibagong katotohanan. Elias, may dapat kang malaman. Si Mando hindi siya ordinaryo. Ano nang ibig mong sabihin? Bago pa man kayo nagkakilala, siya ay anak ng isang tagapangalaga ng lihim. Anak siya ng taong dati ring naging bahagi ng kasunduan. Ang ama niya tumalikod sa tungkulin. At dahil doon, minarkahan si Mando ng anino sa pagkabata pa lang. Anino, tanong ni Elias, tila nag-ugnay-ugnay na ang lahat. May kapangyarihan ang aninong yon na ilapit siya sa dunong dilim. Kaya niyang akitin si Mando, kaya niyang gamitin ang takot ng bata laban sa kanya. Biglang sumikip ang dibdib ni Elias. Ang ibig sabihin, matagal na itong nangyayari. At ang pinakamasakit, baka nga hindi siya talaga pinagtaksilan ni Mando, baka nilamon lang ito ng takot. Katulad niya. Katulad ng marami. Pero bago pa man niya muling mahanap ang kaibigan para ayusin ang lahat, dumating ang isa pang dagok. Sa loob ng silid niya, habang inaayos ang mga gamit na pampalakas ng mutya, may nakita siyang sulat mula sa ina niya, lumang papel na tila ibinaon sa ilalim ng kahoy ng lumang bowl. At sa likod ng papel, isang lihim na hindi niya kailanman inakalang mababasa. Elias, anak kung nababasa mo to, ibig sabihin, malapit ka nang pumili. Pero may dapat kang malaman. Hindi ikaw ang pinili para maging sakripisyo. Ako. Ako dapat. Pero nagbago ang lahat ng pinilit kong iligtas ka. Kaya ngayon ikaw na ang susi. Kung pwede ko lang ibalik ang oras, ipapamana ko sa iyo ang lakas ko, hindi ang sumpa. Pero hindi ko kaya. Kaya mo pa ring tumanggi, anak. May paraan. Pero ang paraan may kapalit. Mahal na mahal kita. Hindi niya alam kung gaano siya katagal nakaupo habang hawak ang sulat. Ang mundo sa paligid niya tila tumigil. Lahat ng pinaniniwalaan niya, ang pagiging biktima, ang pagiging walang laban, tila unti-unting nabubura. Ang totoo pala, may dugo sa kanya na hindi lang tagapagdala ng kasunduan. May dugo sa kanya na mula sa ina niyang minsang lumaban. Ang dugo ng isang nilalang na may lakas, may puso, at may kakayahang magsakripisyo. At dito, muling pumasok ang isang tanong, kung ang ina ko ay may lakas at ang kalaban ay bahagi ng sarili ko, ibig sabihin ba, may kapangyarihan akong hindi ko pa natutuklasan? Muli siyang bumalik sa gubat kinaumagahan. Walang armas. Walang mutya. Siya lang.
Hinanap niya ang lugar kung saan minsang lumitaw ang batang bersyon niya, ang anino ng sarili niyang takot. At doon, sa ilalim ng liwanag ng araw, muling lumitaw ang batang anyo. Handa ka na ba, Elias? Tanong nito. Hindi, sagot niya. Pero hindi ko na kailangang maging handa para piliin ang tama. Kapag pinili mo ako, makukuha mo ang lakas. Pero mawawala ang puso mo. Mawawala si Elias. At kung hindi kita pipiliin, magkakagulo ang lahat. Mawawala ang mga tao. At baka ikaw na rin. Huminga ng malalim si Elias. Kung ganon, sa susunod na gabi ng itim na buwan, magkita tayo sa gitna ng altar. Doon mo ako subukang kunin. Umiti ang bata. Hindi na ako kailangang kumuha. Isa ka ng bahagi ng kadiliman, Elias. Ang tanong na lang, kailan mo aminin? At sa isang kisap mata, nawala ito. Naiwan si Elias, nakatayo, nanginginig, at muling ginugulo ng isang bagong tanong. Hindi kaya ang tunay na papel ko ay hindi tagapagtanggol kundi ang bagong katawan ng mismong nilalang na sinusubukan kong labanan? At sa bawat patak ng ulan na biglang bumuhos mula sa langit, sa bawat pag-ihip ng malamig na hangin, sa bawat bulong ng mga aninong dumaraan sa paligid, isang bagay ang malinaw, ang dilim ay hindi na basta dumarating. Nasa loob na ito. At naghihintay lang ng tamang sandali para lumabas. Dumating ang gabi ng itim na buwan. Tahimik ang langit, walang bituin, at ang buwan para bang tuluyang nawala. Para itong mata ng langit na kusa ng pumikit, ayaw makisaksi sa kung anumang madugo o malungkot na mangyayari. Tahimik ang buong baryo, tila hinihintay ng lahat ang isang bagay na hindi nila maintindihan pero nararamdaman, isang bagyong hindi gawa ng panahon, kundi ng mga lihim, sumpa, at dugo. Nasa gitna ng altar si Elias, mag-isa. Isang bilog na espasyong nilagyan ng abo, asin, at mga dahong galing kay Nana Dayang. Sa kanyang likod, ang itim na punong lumapas sa panahon na sinasabing pinagmulan ng unang kasunduan. Sa harap niya, ang mutyang binigay ng ina, hawak-hawak niya ng mahigpit, parang tanging alaala ng kung sino siya dati bago pa siya naging kabahagi ng gulong ito. Wala si Mando. Wala si Nana Dayang. Pinili niyang harapin ito mag-isa. Hindi dahil sa tapang, kundi dahil alam niyang sa dulo, siya lang ang makakaputol sa tanikala. At kung hindi siya bumangon ngayon, mas marami pa ang masasakripisyo. Mula sa kadiliman, unti-unting lumitaw ang anino. Una, mabagal, parang usok na lumilipad. Hanggang sa unti-unting nagkaanyo ang bata, ang bersyon ni Elias. Pero ngayon, mas malaki na. Parang kabataan na, ang tindig ay matatag, ang mga mata ay walang ningning kundi galit at pagkauhaw sa kapangyarihan. Narito na tayo, sabi ng anino. Ang sandali ng katotohanan. Isa lang ang tanong, Elias. Sasama ka ba o ipipilit mong lumaban sa sarili mong anino? Hindi ako dumating para sumama, sagot ni Elias, mababa ang boses pero matatag. Dumating ako para tapusin ka. Hindi mo ako matatapos. Dahil ako'y ikaw. Ako ang galit mong itinago. Ako ang takot mong hindi mo matanggap. Ako ang lahat ng sinubukan mong burahin pero ako ang pinili ng tadhana. Nagsimula nang umikot ang hangin. Umiihip ng paatras, paikot, parang sinasakal ang paligid. Nagsisigawan ang mga alitaptap at ang punong nasa likod ni Elias ay biglang pumutok. Mula sa loob nito, may mga ugat na kumapit sa lupa at gumapang paakyat na tila may sariling buhay. Tumalon palapit ang anino. Sinalubong ni Elias gamit ang sibat na binendisyonan ni Nana Dayang. Tumama ito sa katawan ng anino pero tumagos lang, parang usok. Sinuntok siya ng nilalang at bigla siyang tumalsik paatras. Ngunit bago pa siya bumagsak, ginamit niya ang mutya at biglang umilaw ang paligid. Umatras ang anino na paungol sa liwanag. Liwanag ng puso, mahina ako riyan, sabi nito. Pero hanggang kailan mo yan kakayanin, Elias? Ang mutya, hindi sapat para talunin ang sarili. Bumangon si Elias. Nilapitan muli ang anino. Hindi na siya gumamit ng armas. Sa halip, humawak siya sa dibdib niya mismo at biglang sumambulat ang liwanag mula sa loob niya. Hindi ng mutya, kundi ng dugo, dugo ng kanyang ina, dugo ng mga piniling lumaban kahit takot, dugo ng pusong handang magsakripisyo. Pero sa kalagitnaan ng liwanag may dumating. Isang anino mula sa likod. Si Mando. Mando, sigaw ni Elias, gulat, nang makitang may hawak itong itim na punyal. Anong ginagawa mo dito? Tama ka, Elias, may tinago ako. Pero hindi ko kayang tumalikod.
Hindi ko kayang hayaan kang mag-isa. Tumakbo si Mando palapit, sabay binitawan ang punyal, sinunggaban ang anino, at biglang bumulwak ang usok. Nang magliwanag muli ang paligid, nakahandusay si Mando sa lupa, nanginginig. Ginamit ko ang sarili ko bilang sisidlan, bulong niya. Ngayon, hindi na siya makakalabas agad. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan ko to kakayanin. Lumapit si Elias. Mando, hindi. Hindi ito ang plano natin ay iligtas ang lahat, di ba? Pinilit ngumiti ni Mando. Gawin mo na, pare. Tapusin mo na to. Naghiyaw ang anino sa loob ni Mando. Umalinggaw ang mga tinig sa paligid, mga tinig ng nawawalang bata, ng mga kaluluwang kinain ng kadiliman, at sa huling sandali, isang tinig ng babae. Elias, anak ko, gawin mo na. Sa huling sigaw, pinikit ni Elias ang mga mata. Hawak ang mutya, nilagay niya ito sa noo ni Mando, at biglang nagliyab ito. Sumiklab ang liwanag, at ang paligid ay parang sumabog sa sobrang lakas. Pagkatapos ng ilang segundo, katahimikan. Bumagsak si Elias sa lupa. Nanginginig, umiiyak. Si Mando hindi na gumagalaw. Lumapit si Nana Dayang, hawak ang isang tela. Tinakpan ang katawan ni Mando habang tahimik lang si Elias. Walang luha na tumulo, pero ang bigat ng dibdib niya ay tila hindi na matutumbasan ng kahit anong salita. Natapos na ba? Tanong niya, halos hindi marinig. Ang katawan ng dilim, sagot ni Nana Dayang. Pero ang ugat hindi pa. At ang tanong ay kung kailan ito muling sisibol. Tumayo si Elias, mabagal. Kung kailanman yon mangyari, ako na ang bahala. Ngunit habang papalayo sila sa altar, sa ilalim ng lupa, may maliit na butil ng abo ang biglang kumislot, at mula rito, isang mata ang dumilat. Hindi na mata ng bata, kundi mata ng isang nilalang na naghintay ng matagal. Dahil ang totoong anino ay hindi lang basta pinapatay. Ito'y pinipili kung kailan muling babalik. Lumipas ang ilang araw matapos ang gabing iyon. Tahimik ang buong baryo, pero hindi na ang uri ng katahimikang puno ng takot. Ito'y katahimikan ng paghinga ng pahinga. Para bang huminto ang mundo sandali upang magbigay pugay sa mga nalagas at sa mga nanindigan. Bumalik si Elias sa bahay nila, ang maliit na kubo sa gilid ng bukid. Wala na ang mga ugat ng dilim. Ang mga hayop ay hindi na takot umaligid. At ang hangin hindi na mabigat. Ngunit sa kabila ng lahat, may dala pa rin siyang bigat sa puso. Hindi madaling tanggapin ang nawala, lalo na kung ang nawala ay isang taong buong buhay mong kinapitan. Si Mando. Ang kaibigan, ang kasama sa lahat ng takot, ang taong minsan niyang pinagdudahan, pero sa huli ay pinatunayan ang tunay na kahulugan ng pagkakaibigan. Wala man itong puntod, ngunit sa gitna ng altar kung saan siya isinakripisyo, nagtanim si Elias ng maliit na puno, isang punong ipinamana pa ni Nana Dayang, na ayon sa kanya ay hindi basta-bastang halaman. Kapag may taong handang magsakripisyo ng sarili para sa kabutihan, hindi lang alaala ang iniiwan niya. Nag-iwan siya ng ugat sa mundo. At sa ugat na yan pwedeng sumibol muli ang pag-asa. Hindi man niya mabura ang sakit, natuto si Elias na bitbitin ito ng may dignidad. Araw-araw niyang dinadalaw ang punong iyon, kinakausap si Mando sa hangin, sa mga dahon, sa mga tunog ng kuliglig sa gabi. Muling bumalik si Elias sa mga lumang tungkulin sa baryo, pagtatanim, pagtulong sa mga matatanda, pag-aalaga ng mga hayop. Ngunit ngayon may bagong anyo ang katahimikan. Ang mga tao, bagaman hindi alam ang buong detalye ng nangyari, ay marunong nang tumingin sa kanya hindi bilang kakaiba, kundi bilang isang bahagi ng kabuuan. Isa ng tagapagbantay. Isa ng bayani, kahit pa hindi niya ito tinanggap sa sarili. Isang araw, lumapit si Aling Bebang, isang matandang kapitbahay na minsang kinatakutan si Elias noong bata pa siya. Anak, sabi nito habang may dalang tinapay, pasensya ka na noong araw. Hindi kita naintindihan. Pero ngayon salamat. Sa ginawa mo. Sa lahat ng isinakripisyo mo. Ngumiti si Elias, maliit pero totoo. Hindi lang ako ang gumawa nun. Marami tayo. At may nawala pero may natutunan. Mula roon, unti-unti ring bumalik ang sigla ng baryo. Ang mga batang minsang natatakot lumapit kay Elias, ngayoy dumadalaw na sa kanya para makinig sa kwento. Minsan, tinuturuan pa niya silang gumawa ng pangontra gamit ang mga dahon, asin, at mga bato. Para raw sa just in case, pero alam ng lahat, para yon sa pagpapatuloy ng diwa ni Mando, na laging handang tumulong, kahit may panganib. Si Nana Dayang, sa kabilang banda, unti-unting humina.
Isang umaga, nakita siyang nakaupo sa tabi ng bintana ng kanyang kubo, hawak ang lumang aklat ng mga sinaunang kaalaman. Wala na siya. Pero ang huling iniwan niya kay Elias ay isang sulat. Kung darating ang panahon na kailangan mong muling lumaban, huwag mong hanapin ang liwanag sa paligid. Hanapin mo ito sa loob mo. Dahil minsan, ang pinakamadilim na lugar ay siyang pinagmumulan ng pinakamatinding liwanag. Sa paglipas ng mga buwan, napagtanto ni Elias na hindi lang pala tapusin ang dilim ang misyon niya, kundi pigilan itong muling lumaki. Pangalagaan ng mga tao mula sa mga bagong anyo nito, inggit, takot, galit, at kasinungalingan. At, bumalik ang dilim, hindi sa anyo ng halimaw, kundi sa mga bulong-bulongang pilit nagsasabing, hindi mo kaya. Wala ka ng kasama. Sayang lang ang sakripisyo. Pero tuwing dumarating ang mga tinig na iyon, tinitignan lang ni Elias ang punong tanim ni Mando. At tahimik siyang umingiti. Isang gabi, habang nakaupo siya sa tabi ng apoy, lumapit ang isang batang babae. Anak ni Mang Teban, isa sa mga magbubukid sa baryo. Kuya Elias, totoo po ba yung kwento tungkol sa halimaw na dati mong sarili? Tumango siya, tahimik. Natakot po ba kayo noon? Sagot niya at natatakot pa rin minsan. Pero hindi masamang matakot. Paano niyo po tinalo yung halimaw? Napangiti si Elias. Hindi ko siya tinapos. Tinanggap ko siya. Tinignan ko siya sa mata. At sinabi ko hindi ikaw ang magdidikta ng buhay ko. Tahimik ang bata tapos mumiti. Gusto ko pong maging matapang din tulad nyo. Hindi mo kailangang maging matapang araw-araw. Kailangan mo lang piliin ang tama kahit minsan umiiyak ka. Sa gabing iyon, habang natutulog si Elias, napanaginipan niya ang altar. Muli niyang nakita si Mando, hindi na masakit ang hitsura nito, hindi na puno ng takot. Nakangiti. Nakaakap. Hindi mo ako pinabayaan, sabi ni Mando. At hindi kita iiwan. Hindi kita malilimutan, sagot ni Elias. Dahil sa iyo, natutunan kong kahit may dilim sa loob pwede pa ring mamili ng liwanag. Nagising siyang may luha sa mata. Pero hindi na ito luha ng lungkot. Ito'y luha ng pag-unawa. Ng kapayapaan. At sa wakas, habang pinagmamasdan niya ang liwanag ng araw na sumisilip mula sa kabundukan, alam niyang natapos na ang isang yugto. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos ang kwento. Dahil ang totoo, ang pinakamalalim na dilim ay hindi nasa labas. Ito'y nasa loob. At ang tunay na bayani ay yung hindi natatakot humarap dito, araw-araw, tahimik, buong puso. At sa katahimikan ng bagong umaga, isang pangungusap ang umalingaw sa hangin, marahang bumulong, para sa lahat ng tulad niyang minsang naligaw sa sarili. Hindi ako ililigtas ng liwanag mula sa dilim kundi ng desisyong piliin ito, kahit ang mundo'y hindi pa handa.